Mga boss, yung na-upload din natin na video ginawa ko. Bali, ang nangyari dito ay nagamit naman ng may-ari. Pinalitan natin to ng IC, di ba? Yung kuha tayo ng sample dito. Dito pa nga ata yung pinagpalitan nitong pyesa o wala na. Yung driver niya sa MOSFET sa power supply. Kaya lang, sabi ng may-ari, hindi rin yung nagtagal. Yan. Testing nga natin. So, nung ginawa natin to, nagbo-blow pa to pero wala lang supply na pumapasok dito, papunta din dito sa mga IC niya na iba. Hindi gumagana to, kumbaga walang supply dito. So, pinalitan natin ng IC, gumana. Tapos, sabi ng may-ari, after nito, pauuna natin. Saksak ko muna para makita. Yan. Hindi na siya nagbo-blow. Tapos nag-initial check ako. Ito yung linya niya para sa standby. Meron naman ako nasusukat na supply diyan. Ito natin yung pull natin. Ito yung lagay na natin dito yung grounding. Tingnan nyo. Malapit na election kaya pabalik-balik na dito yung mga ano. Pag in-off natin yan, ayan, negative 3. Pag in-on natin, ayan, antayin natin mga i-on na lang natin yan. Pag in-on natin yan, 4.3, auto-on natin yan, off. So, ibig sabihin, itong function dito ng ano, gumagana pa. Ang supply naman niya na ano, para dito sa mga preamp, meron naman siya. Still andyan naman. Kasi naka-standby 6.2 yung pinaka-supply niya. So, anong nangyari dito mga boss, hindi na natin ito i-repair. Ang system pala dito mga boss, kaya nasisira siya kasi sobrang laki ng speaker na kinakabit ni kuya, yung may-ari. Ginagamit nila sa church. Ang kinakabit niya pala dito, D15 na speaker. Yung D15 na yun, active sub din yun dati. Pinatingnan sa akin, kaya lang sunog-sunog na yung board, hindi na nagawa. Then after na, nag-order si kuya nito sa online. Nasa 6,000 yung order niya nito, kaya lang nasira din agad, parang nagka-problema. Kaya ang gagawin namin ngayon, para maiba, mag-a-assemble tayo ng Class EB na amplifier. Gagamitin lang natin tong, pasensya na kayo mga boss, maingay talaga dito. Andyan yung mga ano, andyan yung mga ano hindi tayo pati ako inubo na. Ang nangyari dito, hindi na natin gagamitin to. Pwede naman i-troubleshoot pa natin yan, pero ganun nga, dahil iba naman talaga yung speaker na ikakabit niya, mas malaki. So possible sa dahilan yun kaya lagi itong nasisira. Hindi sila magka-match doon sa speaker na gagamitin. So still, yun pa rin yung speaker na gagamitin. Tapos hindi na lang to. Parang nag-usap kami ng may-ari na gano'n na lang, baka sakaling tumagal. Kasi baka gawin natin ulit, bumigay din. Kasi mababang watts lang din to. Nasa 350 watts lang daw to, sabi niya. 6,000 watts dati yung ano sa pagkakalam ko. So, subukan namin ng Class EB kung sakali. So ito, yung gagamitin lang natin itong pinaka board, ito. Tapos itong pinaka main, hindi na. So ililipat na namin sa ibang lagayan. So yung ano, naalala nyo, may ginawa akong amplifier na DIY. Yun ang gagawin natin. Ililipat ko na lang yung mga pyesa nun. Isang channel lang. Parang tanggalin natin. Hindi ko pa naman to magagamit. So isang channel na lang ang gagamitin natin dito. Ilipat ko sa ibang anuhan. Tapos yun na lang siguro muna ang gagawin ko para may magamit. Tapos supply, transformer, capacitor, yun. Tapos nahanapan na natin ng saktong heatsink. Ayan, nadiskartehan na rin natin yung pinaka-stand nya.
Yan. Saktong sakto. Pati yung brace dyan sa ano. Meron na yung brace. So ang susunod dito na mangyari ay yung power supply at saka yung ano, in-order ko na pala yung ano, speaker protector at saka yung lagayan ng capacitor. Umorder na lang ako sa online. Mura lang naman, nasa 200 pesos ata yung relay protector. Tapos yung pinaka board lang na paglalagyan natin ng capacitor. Okay mga boss, so ang sunod na ginawa ko ay ito, yung meron naman tayong power supply na eh. Tapos tawag dito, may power supply na tayo. Meron na rin tayong ginawang power supply din, regulated supply ng para sa preamp doon. Tatanungin ko pala yung may-ari kung anong input ang ginagamit na, kung RCE o ano, para makatipid isang ano na lang, isang saksakan na lang. So ito na yung ano, yung para sa pan pa pala, no. Gagawan ko na lang siguro ng ano yun, diskarte kung paano. Yan, ito yung para sa pan. Lagyan natin yung pan. Yan na, may 24 volts ba ito? 22 ata ito. Ayan mga boss, at anuhin ko na lang yan, tawag dito. Antayin na lang natin yung power supply, yung pinaka board, yung lagayan ng capacitor. Tapos yung para sa speaker protection. Tapos ano tayo ng relay. Ngayon tatanungin ko na lang yung may-ari kung anong gagamitin niya doon. Mga boss, itong ginawa natin power supply para sa preamp, kasi itong preamp bumagana pa naman. Ayan, naka-blow na agad. Ito yung pinaka output niya, yung last. Yan, gumagana naman. Babaan natin yung volume. Yan, lagay natin dito sa para ma-adjust natin ang gusto. Ma-check natin kung gumagana. Okay. 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 So ang mangyayari diyan, okay na to. Okay na, ito yung supply niya. Tapos pantayin na lang natin yung ano, tapos ikakasa ko to sa plywood para para masayos. Yun na lang, capacitor para doon at saka speaker protection. Tapos isaayos ko na lang to para para magawa na. Yun lang siguro mga boss. Maraming salamat at God bless po. Next clip tayo. Mga boss, so hindi matutuloy yung binabalak nating gawin kasi nagbago yung plano. Ganun talaga. Hindi natin mapipredict kung ano mangyari in the future. So nangyari dito, kinuha ko yung isang channel, nilipat ko dito. Balak natin sana na gawin talaga siyang parang power amp style, kaya lang may dumating na gawa na ang problema ay beyond repair na. So ano ba yung mga beyond repair, talagang malala na yung sira o hindi mahanap-hanap yung sira, ginagawa na lang ng paraan. So isa sa mga description sa technician ay yung marunong ka gumawa ng paraan. As long as nag-agree kayo ng customer kung anong gagawin, ay walang problema yan. So modification yung ginawa natin. Yung amplifier section nitong nabili niyang active sub ay beyond repair na talaga. So ginawa natin ng amplifier section. Kaya lang yun nga, dumami yung parts kasi parang bumalik tayo sa analog kasi class D yun. Itong ikakabit natin ay class AB amplifier. Pero ang magagamit dito ay itong isang board. Nagawa natin ng heatsink. Tapos yung transformer niya, yung power supply para dito sa preamp, active sub. So meron tayong full video repair niyan. May mga kulang pa na pyesa. Ano bang kulang? Yung lagayan ng capacitor at saka yung speaker protection circuit nitong nabili nating gagamitin natin ng Nangyari kasi kaya
Kaya napilitan kaming gumawa ng ganito ng may-ari. Yung pinaka-active sub niya kasi, ito binili niya lang din sa online. So yung original doon na nakalagay doon sa woofer box niya ay malaki talaga. Kasi dinala dito sa akin. Sobrang sunog na ng mga pyesa, as in malutong na yung mga wirings. Talagang beyond repair na din yun. So well, sabi niya okay, nakatayan mo lang yan. Then yung pala bumili siya ng ganito. So bago pa to, nakadalawang balik sa akin kasi dalawang beses na sira. Oo na pala, tinisting ko, gumana. Tapos pagdating sa kanila, gumana saglit, tapos biglang nawala. Ngayon, ni-repair ko dito, nagpalit ako ng maliit na IC dun sa na gawan din natin ng video. Then after nun, hindi rin nagtagal, nasira. So dun ko na lang na-confirm na sabi ko baka hindi match tong kasi habang ginagawa ko to, hindi naman ako nagtanong kung match ba yung speaker na kinakabit niya dito. Kumbaga habang tumawag siya, bigla ko lang naisipan na itanong kung anong speaker ang ginagamit. Yun, nung naikwento niya 15 inches na speaker, at yun na nga yung sa dating pinatingnan niya na amplifier board. So bumili siya nito, tapos yun ang kinasa niya, kaya lang hindi talaga siya match, kaya mabilis masira yung class D na So try natin tong analog, baka sakaling tumagal-tagal. So yun ang nangyari dito sa project natin, hindi natuloy. Yung gagawin nating yung gagawin nating amplifier sana, hindi natuloy. Ayan. Ang mahalaga, masolusyonan natin yung isa sa problema ng ating customer. Para kasi ito naman ay personal use lang, o kumbaga pang sarili lang naman natin. Sakripisyo muna. Wala namang masama yan kasi babayaran din naman ako ng customer sa At saka yung customer nito na nagpagawa, shoutout sa iyo kuya, isa sa mga pinakamaayos kong customer at pinakamaganda. Kasi minsan sobra-sobra pa yung binibigay niya sa sinisingil ko, kaya talagang asikaso natin. Okay? So hanggang dito na lang, at nakakalungkot na balita, hindi natin matutuloy. Sa mga nag-aabang doon sa gagawin nating power amp style sana na amplifier, ay pasensya na po, nagbago yung plano at hindi natin inaasahan. Pero at least may customer tayong mapapasaya pag nagawa to. Antayin ko na lang yung at saka gagawa natin to ng full video. Abangan nyo na lang, i-upload ko din naman. So ayan mga boss, dumating na yung in-order natin sa online. Tingnan natin kung ano yung mga laman. So ito yung isa, board lang to na para sa supply. Maganda siya, makapal. Dalawang capacitor lang, tapos yung supply, diode sa gilid, tapos yung AC input. Ayan. Okay. Nabili ko to ng 35 pesos o 32 plus shipping fee, 78 ang binayaran ko dito. Okay siya, maganda mga boss, makapal yung board. Ngayon yung isa naman, ito naman yung para sa relay. Nakabubble wrap po. Yan. Upitin natin. Yan. Ito naman yung para sa relay na supply. Okay mga boss, so ilalagay natin dyan, tapos yan dyan. Tingnan natin kung uubra. Ito palang pinagpapatungan, ito mismo yung board na gagamitin natin. Ilagay natin dito. Yan. Tapos dito yung capacitor. Yan. Yan. Dito yung relay. Tanggalin natin to. Dito naman. Usog natin. So ito yung relay. Capacitor.
Ayos mga boss. Sakto. So kuha na muna ako ng diode. Lalagyan na muna natin to ng content o laman. Then paplanuhin pa natin yung supply nito. Naka 78, 12 naman yung ano niya. Tapos dito yung dalawa, kasi stereo to, pagsasamahin lang natin tong dalawang output yan. I-jumper lang natin yan. Okay? So, ilagay ko na lang sa tag yung ano, yung price nitong ano nabili nating ano speaker protection. Tsaka yung para sa supply. So, saglit lang mga boss. Update tayo dito sa ano na ilagay ko na tong mga board yan, tsaka transformer. Bali yung capacitor ayan na. Yan, nalagyan natin yung dalawa. Diode, dinoble na natin. Tapos ito gagawan pa natin ng paraan kung paano nating ano, madidiskartehan niya na gagana siya ng siya lang. So ito tatanggalin natin kasi isosolder natin para iwas loss connection. Ito hanapan natin ng piston. Dito na lang siguro. Kaya dito. Alanganin na pag dito. Pwede pa naman siguro dito banda yan. Pwede pa yan dyan. So yun lang yung update natin dito. Natapos na natin. Mayroong kinabit tayong huli, yung supply para sa pan, yung sa relay, yung pinaka input nya, yung supply nilagyan natin ng fuse yan. Ayan o, may fuse yan, yung B negative out. Yan, papunta din sa B negative out. Tapos yung B positive, yan, papunta din sa B positive. Tapos yung input, yan. Yung fuse pala dito, titingnan na lang natin sa likod. May fuse kasi dito yan. Tingnan natin kung ilang ampere yan. Tapos testing na natin. Sana gumana. Sana gumana. So naglagay tayo ng cord. Yung nakalagay dito na fuse is 3 ampere. Pinalitan ko na lang ng 4 ampere. May fuse po yan sa ilalim sa mga hindi nakakalam. Merong fuse yan. Then ano bang i-check natin? Kung iilaw to pareho, under yung relay, under yung pan, iilaw dito. Yung isa pang ilaw. So pag all goods yun, ibig sabihin tama yung gawa natin. Tapos dapat yung test valve, pag wala pa tayong audio na pinapasak ay hindi iilaw yan. Iilaw lang saglit, iilaw tapos unti-unting mawawala. Dapat ganun. Pero pag may natirang konti, nako po, sounds trouble. Okay? Una muna natin. 1, 2, 3, go. Umilaw, ayun, nawala. Umilaw pareho. Dito, ayun, umilaw din ng pareho at saka nag-switch yung relay. Yung pan natin, tama ba yung naikabit natin? Ayun, tahimik naman. Ayun, umaandar naman yung pan natin. Yan. So, running naman. Yung ilaw naman sa likod, yung sa dati, ayun, umiilaw ngayon. Check natin yung supply. Dahan-dahan, baka madulas tayo. Madulas yung tester. Minsan kasi pag nadulas yung tester, kawawa. Yan. Monitor natin. Okay. $43. Okay. So mag-audio test tayo. Tika lang ha, i-prepare ko pa lang yung pang audio. Okay mga boss, so ayan na, ginawa natin ang paraan. Tapos ang ginamit nating speaker, isang piraso lang, nasa likod ko. Yan, yung D15 ko na ano. Tapos yung audio naman natin, yung kalahati, yung manananggal na ano. Tingnan nyo. Lakas ng bayo. So
So puro base lang to mga boss. Hanap pa tayo ng ibang input mamaya. Sobrahan na ata sa ano. So ayos na mga boss, ngayon subukan ko naman ng ibang input para ma-prove ko kung okay talaga yung audio niya. Meron tayong DVD dito. DVD naman natin titesting, saglit lang. Okay, so ang gagawin dito, sinubukan ko din ng hiwalay ang supply kasi dalawa supply nito nung original. Pag nag-una kasi yung main amp, magsi-switch na yung dito. Ngayon ang ginawa ko, pinagsama ko lang mga ugong. Ngayon, may konting ugong pa rin mga boss. Sinubukan ko siya ng ibang input. Ito yung kinabit ko. Wala siyang humming, tahimik siya. Ang problema naman, mas maganda kasi ang tunog ng dito eh. Kumbaga mas maganda ang processor nito. Pinagkumpara ko mga boss, mas maganda ang tunog ng dito kaysa dito. Pero ito pag kinabit yan, compatible sila. Medyo may konting humming pero gumagana yan. Hindi lang ata marinig dito kasi low frequency lang ta. Ngayon, papasubukan ko talaga sa may-ari ito. Kaya kung hindi talaga umubra, di wala. Ganon talaga mangyayari dyan. Pero at least sinubukan natin. So, i-upload ko na lang siguro to pag ano na. Pag kung ano mangyayari. So, yun lang muna. Tatanggalin ko na din ulit itong ginawa ko. Ibabalik ko na lang yung dati kasi ganon din naman ang setup. Pero pag tinanggal ko tong input, kung ito lang yung amplifier section lang yung gagamitin natin, okay ang tunog. Malinis ang tunog, walang humming. So hindi lang talaga sa merong ganun eh. Hindi siya compatible. May konting humming. Hindi naman sa supply ko o sa grounding kasi chinik ko yung grounding. Tapos chinik ko naman yung supply, nagpalit ako ng supply. Actually, nag-actual din ako ng regulated power supply. Ito regulated power supply. Ito naman regulated siya pero linear. Ito naman pala is MPS pala. Regulated siya pero is MPS. Wala rin, pare-pareho lang yung resulta. So mga boss, hanggang dito na lang. Tapos kung sakali update ko kayo kung ano mangyari. Okay mga boss, update lang, hindi ko tinigilan. Sinuplayan ko ng iba. Kumbaga yung mismong transformer nito ang ginamit ko pang supply dito. Ayan, tahimik na, nagawan ko ng paraan. Tahimik na yung supply niya. So akala ko hindi ko na mayayari. Ngayon ang gagawin natin ay ilalatag na lang natin sa baba yung transformer para mapagana natin. Tahimik na. So okay. So ngayon medyo mas may kumpiyansa na ako na ipadala sa may-ari. Kumbaga full confidence na ako na pwedeng ipadala o pwede nang bitawan. So akala ko talaga So dito lang din kasi ako kumuha ng supply, humahaming. Ngayon tahimik na siya. Yan na yung final form ng ginawa natin. Nagawa natin ang solusyon yung humming. So pag may humming, isa sa pwedeng gawin ay separated power supply. As in separated talaga kasi dalawang transformer ang ginamit natin. Itong maliit, purely para lang dito talaga sa preamp. Tapos yung supply naman ito para sa relay at saka sa blower. Sa pan, ayan, gumagana. Yan yung So ayos na mga boss. At iano ko sa may-ari na good news kasi nag-uusap na kami kanina. Sabi ko mga ganito ganyan, dahil pinag-usapan namin. Sabi ko subukan muna, pero this time buti na lang napagana natin ng tama. At minsan na stress na tayo o kaya minsan ganun talaga. So hanggang dito na lang mga boss. Pasubukan ko na lang to sa may-ari kung